As of February 5, the Vice President was already impeached. She is an impeached Vice President already. That's the beginning of the process. The process has begun. Welcome sa isa na namang episode ng Ayon sa Batas kung saan batas ang issue. At dahil tapos na ang eleksyon, i-discuss ulit natin ang pambansang issue na binabalik-balikan ng Pilipino, ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Mas crucial ngayon na pag-aralan ng issue ng impeachment ni VP Sara dahil hindi maitatanggi na talagang nakaapekto ang issue ng impeachment ni VP Sara sa midterm elections. Maski mga political analyst, yan din ang sinasabi, gaya na lamang ng political analyst na ito. I believe this is a protest vote. And kung makikita nyo sa Senate, no, yung mga nanalo, hindi maaasahan ni BBM yung mga yan. So sa tingin ko, mahihirapang kunin yung necessary votes ng Malacanang to impeach Vice President Sara. So ang pag-uusapan natin ngayon ang nalalapit na impeachment trial ni VP Sara Duterte. Specifically, i-discuss natin kung labag ba sa saligang batas ang fourth impeachment complaint na inihain ng House of Representatives laban kay VP Sara. Kasi kung matatandaan ninyo, bago in-impeach ng Congress si VP Sara, mayroon nang naunang tatlong impeachment complaint na inihain laban sa kanya noong December 2024. This is the third impeachment complaint on record. The impeachment complaint is filed by a group of complainants. This is based on the facts that the disbursements of the confidential funds, the disbursements were not properly done. And we believe, the complainants believe, these acts of the Vice President constitute grounds for her impeachment as the sitting Vice President of the Republic of the Philippines. At noong February 5, 2025, mayroon ulit nag-file ng pang-apat na impeachment complaint laban kay VP Sara. At ito na nga ang impeachment complaint na inihain ng Kongreso sa Senado. Vice President Sara Duterte has been impeached by the House of Representatives after 215 lawmakers signed and endorsed the fourth complaint. Pero dahil palaban ng ating Vice Presidente, naghain siya ng kaso sa Supreme Court para ipawalang bisa ang impeachment complaint na inihain ng House of Representatives laban sa kanya. Basically, sinasabi ni VP Sara sa kanyang complaint na nilabag ng House of Representatives ang Constitution dahil naghain sila ng pang-apat na impeachment complaint laban sa kanya in a span of 1 year. It's Vice President Sara Duterte's turn to challenge her very own impeachment by the House of Representatives. Before the Supreme Court, she filed a petition for temporary restraining order and writ of a preliminary injunction to halt her trial before it even begins. In this one, Duterte invoked the rule stating that only one ouster complaint can be filed against an impeachable official within a year. So ngayon, i-discuss natin kung ano nga ba ang impeachment, yung 1-year bar na sinasabi ng Constitution pagdating sa impeachment cases, kung nilabag ba ng Congress ang 1-year bar, at kung matutuloy pa ang impeachment case ni VP Sara. Simulan natin sa tanong na ano nga ba ang impeachment? Ang impeachment process ng Pilipinas ay hango sa US Constitution. Ayon sa castong letters of Mrs. Corona, sinabi ng Supreme Court ng impeachment process ay ang paraan upang parusahan ng presidente kapag inabuso niya ang kanyang kapangyarihan nang hindi siya hinaharas upang hindi siya matakot na gamitin ang kanyang kapangyarihan. Sa madaling salita, ang impeachment ay ang tanging mekanismo upang panagutin ng ating presidente kapag ginamit niya ang kanyang kapangyarihan sa paraang labag sa batas. At kaya hindi pangkaraniwan ng impeachment ay para hindi ito abusuhin ng mga tao para harasin ng ating presidente na maaaring magdulot sa kanya ng takot para gamitin ng kanyang kapangyarihan. Sinabi din ng Supreme Court sa kasong Republic versus Sereno na ang impeachment ay political in nature rather than a legal process. Kaya unlike sa korte kung saan ang desisyon ng judge ay dapat nakabase sa batas at may sinusunod na rules of evidence, ang mga senator judge sa impeachment proceeding ay may malawak na discretion kung saan nila ibabase yung kanilang desisyon. Halimbawa, maaaring pagbasehan ng mga anti-Duterte senators ang disbursement vouchers ng Office of the Vice President as ground para sa impeachment ni VP Sara as proof ng illegal disbursement of confidential funds. On the other hand, pwede ding sabihin ng mga pro-Duterte senators na hindi sapat na ebidensya ang parehong disbursement vouchers para sa impeachment ni VP Sara. Sa madaling salita, hindi nakadepende sa batas, kundi sa opinyon ng mga senador kung ano ba yung sapat o hindi sapat na ebidensya para ma-impeach si VP Sara.
At hindi lang presidente ang pwede ma-impeach. Ayon sa Section 2, Article 11 ng 1987 Constitution, pwede ding ma-impeach ang Vice President, mga justices ng Supreme Court, mga members ng COMELEC, Civil Service Commission, Commission on Audit, at ang Ombudsman. Bukod sa kanila, wala ng opisyal na gobyerno ang pwede ma-impeach. At ang grounds naman ng impeachment ay ang paglabag ng Constitution, treason o pagtataksil sa bansa, bribery o panunuhol, graft and corruption, mga high crimes o matataas na krimen, at betrayal of public trust o pagtataksil sa tiwala ng publiko. Ayon naman sa paragraph 7, section 3, article 11 ng 1987 Constitution, kapag ang isang impeachable official ay na-impeach, ang parusa sa kanya ay tatanggalin lamang siya sa pwesto at hindi na siya pwedeng humawak ng public office kahit kailan. Kaya ang impeachment case ay walang parusa ng pagkakakulong o danyos laban sa opisyal na na-impeach. Pero, pagkatapos ng impeachment, pwedeng kasuhan sa regular courts ng kasong kriminal ang mga officials na na-impeach. Ayon naman sa paragraph 5, section 3 ng article 11 ng 1987 Constitution, pinagbabawal ng Constitution na mag-initiate ng more than one impeachment proceeding laban sa iisang official within 1 year. Ito ngayon ang issue ni VP Sara dahil ayon sa kanya, bago pa inihain ng 4th impeachment complaint laban sa kanya, mayroon ng naunang 3 impeachment complaint laban sa kanya. Dahil dito, vinolate daw ng Congress ang Constitution, kaya dapat daw ibasura ng Supreme Court ang impeachment complaint laban sa kanya. Nagsimula ang kasong ito dahil sa pag-amin ni House Secretary General Reginald S. Velasco sa isang interview niya kay Karen Davila na hindi pa niya fino-forward ang naunang 3 impeachment complaint laban kay VP Sara sa opisina ni Speaker Martin Romualdez dahil na-request daw ito ng ibang members ng Congress. Those are the House members who requested that I'll give them some more time to either endorse one of the 3 complaints filed earlier or endorse another complaint, and that will constitute the 4th impeachment complaint. At sa isa pang interview, sinabi din ni Secretary General Velasco na yung naunang 3 impeachment complaint ay verified na. Ayon sa Section 4, Rule 7 or Rules of Court, ang isang dokumento ay verified kapag ang naghain nito ay nanumpa sa batas na binasa nila ang dokumento at lahat ng laman nito ay tama. Ibig sabihin, inaamin ni House Secretary General Reginald Velasco na nakapanumpa na sa batas yung mga kongresista na nagsampa ng unang 3 impeachment complaint laban kay VP Sara. Kaya, pwede na itong isubmit sa office ni Speaker at any time. Sinabi nila verified complaints na itong 3 na to. Okay. So verified and therefore pwede na pong i-forward sa office. Pwede na i-transmit at any time. At sinabi din ni Secretary General Velasco na walang time na nakalagay kung kailan daw niya dapat i-refer yung complaint sa opisina ng Speaker of the House. Kaya, ayon sa kanya, siya daw ang bahala na mag-decide kung kailan niya i-refer ang complaint kay Speaker. How much time will you give them? Kasi nga ang sinasabi nung isa sa mga endorser ng first 3, more than enough time na yung 1 month to transmit. Well, kasi nga in my case, wala kasing time na naka-specify no. Unfortunately, yun yung rules natin na it's really up to me to decide, no. So it's my decision. Dahil sa ginawa ni Secretary General Velasco, ina-argue ngayon ni VP Sara na nilabag daw ng House of Representatives ang 1-year bar sa impeachment. Kasi yung 4 na impeachment complaint against VP Sara was filed within the span of 3 months. Kaya hinihiling ni VP Sara sa Korte Suprema na ibasura ang 4th impeachment complaint laban sa kanya dahil labag daw ito sa Constitution. So ang tanong, labag ba sa Constitution ang 4th impeachment complaint laban kay VP Sara? The answer is no. Remember na ang sabi ng 1987 Constitution ay hindi pwedeng mag-initiate ng more than one impeachment proceeding laban sa isang opisyal sa loob ng 1 taon. Hindi sinabi ng Constitution na bawal mag-file ng more than one impeachment complaint laban sa isang opisyal sa loob ng 1 taon. The keyword here is initiate. Ayon sa kasong Gutierrez versus House of Representatives, dinefine ng Supreme Court ang word na initiate pagdating sa impeachment proceedings. Basically, may 2 requirements ang Korte Suprema para ma-initiate ang impeachment proceedings.
Una, dapat may impeachment complaint na inihain laban sa impeachable official. At pangalawa, dapat inaktuhan ng Congress ang reklamo para umusad ito. Kaya magkaiba ang definisyon ng initiate sa pag-file. Just because na-file lang isang impeachment complaint, hindi ibig sabihin na na-initiate na ang impeachment proceedings. Inargue din ni VP Sara na yung unang 3 impeachment complaint laban sa kanya already started the impeachment proceedings. At yung hindi pag-forward ni House Secretary General Velasco sa 3 impeachment complaint sa office ni Speaker Romualdez ay ang mismong pag-akto ng House of Representatives sa impeachment complaint. Sa madaling salita, ang sadyang hindi pag-akto ni Secretary General Velasco sa 3 naunang impeachment complaint is equivalent sa pag-akto niya sa 3 naunang impeachment complaint. Kaya, na-initiate na daw yung unang impeachment proceedings laban kay VP Sara. Alam ko medyo mahirap intindihin dahil contradictory siya, pero susubukan ko pa rin ipaliwanag. Halimbawa, meron kang katrabaho na sinusumbong ka sa boss kasi wala kang ginagawa sa trabaho dahil natutulog ka lang. Technically, mali yung sumbong ng katrabaho mo dahil may ginagawa ka sa trabaho. Yun nga lang, ang ginagawa mo ay matulog. Yan ang equivalent ng argument ni VP Sara sa Supreme Court. Ayon kay VP Sara, ang sadyang hindi pag-akto ni Secretary General Velasco sa naunang 3 impeachment complaint laban sa kanya ay equivalent daw sa pag-act ng House of Representatives sa 3 impeachment complaint. Kaya, nag-start na daw ang impeachment proceedings. Pero mali ang argument na ito ni VP Sara. Kasi kung iintindihin natin ang kasong Gutierrez versus House of Representatives, sinabi ng Supreme Court na para ma-initiate ang impeachment, dapat ang action ng House of Representatives ay para umusad ang impeachment. Dahil hindi naman umusad yung 3 naunang impeachment complaint laban kay VP Sara nung inupuan ito ni House Secretary General Velasco, hindi pa rin na-initiate ang impeachment proceedings laban kay VP Sara. Kaya, hindi nilabag ng House of Representatives ang Constitution. Pero hindi ibig sabihin nun na walang ginawang mali si House Secretary General Velasco. Dahil ayon sa Section 3 Rule 2 ng Rules of Procedure ng Impeachment Proceedings ng House of Representatives, ang impeachment complaint ay dapat i-refer agad sa Speaker of the House. Pero hindi ito ginawa ni Secretary General Velasco, kaya nilabag niya ang rules ng House of Representatives. Pero dapat bang ibasura ang impeachment ni VP Sara dahil sa hindi agad pag-refer ni Secretary General Velasco ng 3 impeachment complaint sa Speaker of the House? Hindi pa rin kasi hindi naman nalabag ang 1-year impeachment bar ayon sa ating 1987 Constitution. Kasi ultimately, iisang impeachment complaint pa rin ang na-initiate ng House of Representatives against kay VP Sara. Inihalintulad pa nga ng Supreme Court sa kasong Gutierrez versus House of Representatives ang impeachment sa pagsindi ng kandila. Wika nila, walang problema kahit na maraming stick ng posporo ang sindihan, basta isang kandila lang ang sisindihan sa isang taon. Sa kaso ni VP Sara, kahit na maraming impeachment complaint ang ihain sa kanya, hindi nito malalabag ang 1-year impeachment bar ng Constitution basta isang impeachment proceeding lang ang i-initiate ng House of Representatives sa loob ng isang taon. Kaya ultimately, sa aking opinion, walang halaga ang petisyon ni VP Sara sa Supreme Court na ibasura ang 4th impeachment complaint laban sa kanya. Kahit pa hinold ni House Secretary General Velasco ang naunang 3 impeachment complaint laban sa kanya. Just because hindi nalabag ang 1-year impeachment bar ng Constitution, hindi ibig sabihin nun na walang maling ginawa si House Secretary General Velasco. Remember na sinabi ng Rules of Impeachment ng House of Representatives na dapat niyang i-refer immediately ang impeachment complaint sa opisina ni Speaker Romualdez. Pero dahil inupuan niya ang naunang 3 impeachment complaint laban kay VP Sara, pwedeng makasuhan si House Secretary General Velasco ng administrative case for dereliction of duty sa Ombudsman. And that is our video for today. Sana may natutunan kayo. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, please like, share, and subscribe, and I'll see you next time. Session adjourned.